Ang obstructive sleep apnea, ang pinaka-common o pinaka-pangkaraniwang sleep-related breathing disorder. Ito ay nangyayari dahil yung throat muscles natin ay nababarahan ang daluyan ng hangin. So, paano nga ba ito nangyayari? Normally, kapag tayo ay natutulog, so nakahiga, yung ating dila ay dapat hindi babara sa daluyan ng hangin, hindi siya babagsak. Sa sleep apnea, ang nangyayari, yung dila ay bumabara o natutulak siya pabagsak papunta sa daluyan ng hangin. Karoon ng malakas na sound na kung tawagin nga natin ay yung hilik o yung snoring. Delikado ba ito? Oo, kasi ang kaakibat ng ating paghilik, pagtigil din sa paghinga habang natutulog. So just imagine, akala mo siya ay okay lang yung katabi mo dahil ang sarap ng tulog. Yung pala ay nagpo-pause na rin siya sa paghinga niya. Ang obstructive sleep apnea or OSA ay nakakapagpataas ng risk factor upang magkaroon ng cardiovascular diseases o sakit sa puso. At ayon din sa mga pag-aaral, kapag merong kang OSA, obstructive sleep apnea, ay tumataas din yung risk factor mo upang tumaas ang blood pressure, magdulot ito sa stroke at heart attacks. Ano nga ba ang mga simptomas ng may sleep apnea? Unang-una ay inaantok sila sa umaga dahil hindi nga sila masyadong nakatulog sa gabi. Meron silang malakas na paghilik at napapansin natin pag humihilik sila, di ba may panahon na titigil sila tapos biglang hihilik ulit, parang may pattern. Ito yung sinasabing tumitigil sila sa paghinga. Ito rin yung pagkakataon na sila ay nagigising dahil sa pakiramdam na para silang sinasakal o kinakapos ng paghinga o kaya ay nagigising na parang uubo-ubo. Sila rin ay nagigising sa umaga na parang tuyot ang kanilang mga lalamunan dahil kalimitan sa kanila ay nakanganga habang natutulog. At sa kanilang pagising, kalimitan ay meron silang masakit na ulo dahil sa napuputol nga ang kanilang tulog. Ano ang mga risk factors sa pagkakaroon ng obstructive sleep apnea? Unang-una, kapag ikaw ay obese or sobra-sobra ang iyong timbang, yung iyong leeg ay maliit o yung tinatawag natin mga short neck, yung parang maigsi lamang yung kanilang mga leeg, ito rin ay maaring namana, ipinanganak na maliit ang daluyan ng hangin. Ang mga kalalakihan, ang kalimitan nagkakaroon ng OSA. Sila rin ay merong family history o isa sa mga miyembro ng pamilya ay merong problema sa pagtulog tulad ng paghilik. Kalimitan rin ito ay nangyayari sa mga matatanda na at para din sa mga merong lifestyle na sobrang pag-inom ng alak at ng sigarilyo ay maaari ring magdulot ito ng paghilik. Ang mga tao rin na merong large tonsils o yung malalaki yung tonsils nila sa kanilang lalamunan o di kaya ay palagi na lamang nagkakaroon ng tonsillitis kung kaya't lumalaki na ito o tinatawag nating hypertrophied na mga tonsils ay maaring magkaroon rin ng obstructive sleep apnea. So ano ang mga solusyon ngayon na pwedeng gawin? Kung ikaw ay may kasamang naghihilik at nagigising ka na rin at hindi ka na rin makatulog sa sobrang lakas ng kanilang paghilik, ay maaari mo silang itagilid upang huwag bumara ang dila o yung throat muscles sa kanilang daluyan ng hangin. Pangalawa ay pwede mo silang isangguni sa mga ENT, ears, nose, throat specialist na doktor upang ma-evaluate at pwede silang paggawa ng sleep test. Ito yung isang pamamaraan na habang ikaw ay natutulog, inoobserbahan ka, maraming nakakabit sa iyong aparato upang malaman kung ilang beses ka tumigil sa iyong paghinga at kung ikaw ba ay talagang merong sleep apnea. Meron na rin ngayong mga devices na kung tawagin ay continuous positive airway pressure na ikinakabit sa isang taong naghihilik. Ito ay isang device na kung tawagin ay CPAP. Papakita ko sa inyo ang isang machine na kung tawagin ay CPAP. Isang machine o device na kung saan ay napapanatiling bukas ang daluyan ng hangin. Ito ay ikinakabit kapag ikaw ay matutulog na sa iyong ilong at bibig
upang masuplayang ka pa rin ng oxygen habang ikaw ay natutulog. Ngayon na mini CPAP kung tawagin. Ito ay pinag-aaralan pa rin kung effective ng malaking CPAP nakakatulong machine upang mabawasan ang tunog ng iyong paghilik. Continuous pa rin yung positive pressure sa ating daluyan ng hangin. Itong mini CPAP ay nilalagay lamang sa ilong. Yung kanyang nose buds ang iyong ilalagay sa butas ng ilong.